Ang tanong ng isa nating masugid na taga-subaybay, Idol, anong relo po ba ang posible na gawa sa purong ginto? At iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilates ng ginto, eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video natin ito ay ating tatalakayin at bibigyan kasagutan ang katanungan ng isa nating masugid na taga-subaybay na si Ma'am Andes. Ang tanong niya ay ganito, Idol, anong relo po ba ang posible na gawa sa purong ginto? So nung mga nauna nating video ay tinuro ko po sa inyo kung paano makikilala ang tunay na relo na gawa sa purong ginto. Ngayon naman nagtatanong ang ating taga-subaybay na si Ma'am Andes, ano daw po ba ang mga relo na gawa sa purong ginto? So ito pong ituturo ko sa inyo ay ilan lamang sa mga relo na gawa sa purong ginto. At karamihan sa mga ito ay mga nahawakan ko na at talaga pong nakita ko na ito ay purong ginto. So ito po yung unang-una na relo na kapag nahawakan mo at kulay dilaw, 100% iyan po ay purong ginto kung original. So ang relo pong Rolex. Ang Rolex po kapag original at dilaw, wala pong plated niyan. Automatic, solid gold po yan. Ano man pong Rolex na hawak mo at inaakala mong original at ito ay kulay dilaw yung kaha, ngunit ito naman ay gold plated lamang, huwag ka na pong umasa na yan ay original. Wala pong gold plated na Rolex na original. Pag ang Rolex na original ay dumilaw, 100% automatic solid gold po ang iyong housing. Pangalawa, Karcher. Ito pong tinuturo ko sa inyo ay mga experience na nahawakan ko po ha. Ngunit napakarami po ng ginto na relo. Napakarami pong relo na gawa sa solid gold. So ito pong pangalawa ay ang Karcher. Sa Karcher po, mayroong purong ginto, mayroon din po namang balot lamang sa makapal na ginto. So ang Karcher po, ang kalimitan dito ay gawa din po sa mga solid gold. So kapag ang nahawakan mo pong relo ay Karcher at iyan po ay original, naandyan din po ang mga solid gold na Karcher sa ganyang mga pangalan ng relo. Kasunod po ay Tag Heuer. So nakakita din po ako, nakakuha po ako ng Tag Heuer. May Tag Heuer po na solid gold dilaw, may Tag Heuer po na white gold naman. So, ngunit hindi po lahat ng Tag Heuer ay purong ginto. Ngunit sa Tag Heuer ay marami pong gawa na purong ginto ang case. Pero meron din pong balot lamang sa makakapal na ginto ang mga Tag Heuer. So sa mga brand pong ito at tinuturo ko sa inyo, nandyan po yung mga relo na gawa sa solid gold. Kasunod po ay Patek Philippe. Yan, mga solid gold po talaga yan. Wala din pong Patek Philippe na original, dilaw at ito po naman ay gold plated lamang. Ang Patek Philippe po ay solid gold basta dumilaw. Kasunod po sa mga nahawakan ko ay Longines. So, nakakuha po tayo ng Longines na 18K. Solid gold po ang kanyang housing. Ngunit marami din pong Longines na gold plated lamang at hindi po gawa sa solid gold. Ngunit nasa Longines din po ang mga solid gold na relo. Kasunod po ay ang Omega. So ilang beses na din po ako nakakuha ng Omega. May white gold, may dilaw. Kalimitan po nakukuha ko sa Omega ay 10K yung kanyang housing. Ngunit may mga Omega din po na balot lamang sa makapal na ginto. Hindi po porque Omega ay solid gold na kapag kulay dilaw. Marami din pong Omega na hindi po gawa sa solid gold. Balot lamang na makapal na ginto. Ngunit sa Omega, nandyan din po yung marami na gawa sa solid gold. At ang nakuha ko pa po na relo ay yung Morris. Yung Morris naman po ay pocket watch. So, pocket watch na solid gold din po
ang kanyang housing. Ngunit marami din pong plated nito. Ngunit nandyan lamang po yung mga solid gold na relo sa mga Morris pocket watch. At meron din pong blank pane. Yan po ay blank pane kung babasahin, pero ang tawag po namin dyan ay blank pan. Blank pane is luxury watch din po yan. So naandyan din po sa relong yan ang gawa sa makakapal o purong ginto. Ngunit meron din po niya na hindi solid gold. Ngunit sa brand na yan, marami pong solid gold yan. Kasunod po ay ang chupard. Sa chupard po ay marami din pong ginawa ang chupard na gawa po sa solid gold na relo. Ngunit hindi din po lahat ng bilaw na chupard ay solid gold na. May mga plaki din po niyan or gold plated lamang. So ilan lamang po yan mga Kamorlan Treasures sa mga brand ng relo na kapag nahawakan mo at dilaw, naandyan po ang maraming gawa na solid gold na relo sa mga brand na yan. At ito po ang pinakang tip ko sa inyo mga Kamorlan Treasure. Ang mga relo na solid gold, ito po ay gawa ng Swiss made. So babasahin niyo po yung takip sa ilalim, babasahin niyo po yung dial, yung pinakang sa orasan, nakasulat po dyan ay Swiss made. So kapag Swiss made po ang relo at original, naandyan po ang magawang solid gold. So, kapag ang nakasulat po dyan ay made in Japan, made in China, made in the Philippines, huwag ka na pong umasa na solid gold yang relo mo na hawak. Bagamat marami din pong mga relong hindi naman Swiss made na may maginto, pero wala po dyan ang mga solid gold. Ngunit hindi po porke nakatatak ay Swiss made, original na po yan sapagkat marami pong Swiss made na fake. Diyan po ang mga maraming ginaya na peke sa mga relong Swiss made. Nawa po sa nagtanong kay Ma'am Manilyn ay nasagot ko po ang inyong katanungan. At sa mga bagong dating, kung nagustuhan niyo po ang ating channel, paki-subscribe niyo po ang ating channel, paki-hit po notification bell, lagay niyo po ay all upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, paki-like and share, huwag niyo naman po i-skip ang mga ads para may konti po tayong kita na pumapasok upang makatulong sa ating mga paggawa ng video. At kung may katanungan kayo, mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. So paalala ko po sa aking mga taga-subaybay, bago po kayo magtanong sa akin at mag-send po ng picture, yung katanungan nyo po, i-search nyo muna sa ating YouTube channel dahil baka po yung katanungan mo ay naka-upload na po ang ating mga video. So marami pong salamat. See you on our next video. Everybody's welcome sa ating channel. God bless po. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayap ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Mayroon ngayong bagong pauso, mahal daw ang bariyang 10 piso. 2001. Ang iba naman ay 5 piso. Ang iba ay 20 peso, lagpas kwelyo. Kung sila'y inyong tawagan, chat mo at kahit reply wala man lang. Pagkat ito ang katotohanan,
Sa usapang barya, sila'y walang alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. May mga taong akala mo ay may alam, sa pagkilatis ng ginto ay nakikialam, ngunit ang kanilang ginagawang paraan ay napakalayo na sa katotohanan. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. Kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alahas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto'y eksperto ko. At kung sa mga tatak ay kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayer ng ginto, alam ko ang tunay at totoo. Walang maitatago kung usapan ay ginto, pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Pagkat ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.